Welcome back sa akin channel at magandang araw sa inyo. So kahapon nga ay itinalaga na at nanumpa na si Davao City Mayor Baste Duterte bilang bagong party president ng PDP Laban. Sa ngayon pa naman ay ang Duterte ang kinatatakutan ng lahat ng politiko na makalaban sa national elections dahil number 1 lagi sa survey. Pinagtibay pa ito mismo ng isang international politics expert na kaya daw laging number 1 ang mga Duterte dahil malaki daw talaga ang bilang ng mga pro-Duterte kumpara sa mga dilawan, pink at loyalista. Panoorin natin ang video. Punto ko lang is, ang main variable kung bakit leading si Vice President Sara is because madami ang pro-Duterte. Sila yung pinakamalaking political faction, na political bloc. Ngayon, Sumusunod lumabas dyan, din. yung mga pro-Marcos na sa 22%. Tapos, susunod dyan is yung mga kumakampi sa kakampings or liberal progressives na nasa a little above 15%. No? 15. So, malaki yung gap ng mga pro-Duterte versus sa mga pro-Marcos and sa mga pro-kakampings. No? So, ang undercurrent nitong support na ito na nakikita natin for VP Sara is precisely that marami at malaki yung pro-Duterte supporters. So ayun, lumabas din ang totoo na marami talaga ang mga pro-Duterte, ang mga sumusuporta sa mga Duterte kaysa sa mga pink at loyalista. Dahil nga sila yung may mga pinakamalaking political faction. Sa tingin niyo po bakit hindi pa nawawala yung tinatawag na Duterte magic sa kabila nga po ng mga impeachment trial, Duterte impeachment magic. campaigns, tapos ang issue pa ng confidential funds. Andiyan pa yung sinasabi nitong si Madriaga, di ba? Laban po kay VP Sara. Ano pong pananaw niyo po dito? I think, babalik tayo doon sa campaign ni President Duterte noong 2016, 10 years ago. I think the Dutertes were really able to create this compelling narrative that they are able to create practical results through strength and through some level of compassion towards Filipinos. I think nag-stick yan sa mga tao, and until now, ganyan pa rin mag-isip yung mga tao at hindi nag-iba yung kanilang affinity towards the Dutertes. Makamasa kasi. And na-sustain naman nila yung brand na yan. Of course, through President Duterte, when he exited his office, napakataas pa rin ang support para sa kanya. And si Vice President Sara Duterte, kahit anong sabihin nyo about her, actually, you would say that she also has this level of charisma. Yes. Sa kanya, beyond the father. So kaya na-sustain yung ganyang level of support doon sa mga sa Duterte faction, sa Duterte family. But yeah, so I think it's really that strong message of change, kasi kakaiba talaga ang mga Dutertes compared with sa mga pumasok sa politika dati, especially after the EDSA revolution ng 1986, no? At nagpalit tayo ng gobyerno, nag-present sila ng kakaibang message at kakaibang platform. And until now, nagre-resonate yan. Although nag-evolve yung reasons for support, no? Para sa mga Dutertes. And I think you would also see na nakikita natin yung level of support din for President Marcos hindi ganun kataas. Totoo. In fact, noong November, nakita natin yung very, very sharp decline of support and satisfaction rating for him na bumaba ng 21%. Nakita natin nag-slightly pick up yan to 28-29% today, itong nirelease namin. Pero mas fluctuating yung kay Bongbong Marcos. Pero yung satisfaction rating sa job performance na nito ni VP Sara has always been high, na nasa 40+%. And so you can see that big gap, no? And to be able to break that, parang to break that level of satisfaction support for Vice President Sara, her opponents will need to create a compelling narrative, an equally compelling narrative na nagawa nila at nasusustain nila, as I said, starting 2016, 2015, na nasustain until today. Kaso, we have not seen that. Yun, So wala. it's hindi lang sa ginagawa ng mga Duterte, no? Pero yung
yung hindi rin nagagawa ng mga kalaban nila Oo. na nag-oppose sa kanila, no? Or nag-oppose or parang not necessarily aligned with them. And as you know, ito yung Marcos faction, pati itong liberal progressive faction, no? I don't think they were able to, until now, they are not able to create this counter narrative or counter brand, Ayun. an effective opposition, Mhm. opposing well. I don't think we've seen that. I don't think we have seen that yet. So tama yung pagkaka-analyze ni Mr. Robin Garcia. Sa ngayon at sa mga nagdaang taon, ang mga liberal, dilawan, kakamping, loyalista, wala pa tayong nakikitang counter-narrative o counter-brand nila sa mga Duterte. Kasi ang nakikita natin na paulit-ulit ay yung kanilang strategy na how pathetic na siraan ang kalaban, demolition job. Yun ang kanilang counter-brand. Na akala nila people are not paying attention. Kumbaga, sana yung mga nagawa ng mga Duterte, ng mga mabubuti, ng mga kapaki-pakinabang sa mga Pilipino, sana nagagawa din ng mga liberal at mga loyal. Kaso nga, ang kanilang counter-brand ay ang manira, siraan, demolition job para sa mga kalaban nila. So paulit-ulit na lang na sila ay magiging talunan kasi nakikita ng taong bayan ay ganito pala ito. Hindi lumalaban ng patas, naninira lamang. Sa ang taong bayan, iboboto ang mga Duterte kasi may nagawa at napatunayan. So dapat yun din ang maging counterbrand ng dilawan, pink, liberal at loyalista. So kaya sa ngayon, wala pa nakikita ang taong bayan sa kanila. At saka parang hindi naman ito matatawag na Duterte magic. Magic ba? Sa palagay ko, wala naman tayong matatawag na Duterte magic kasi sa akin sa opinion ko, naging pure honest to goodness service. Yun ang ginawa ng mga Duterte. Hindi sila umupo sa gobyerno para magpayaman, kundi tunay na serbisyong may pagmamahal at malasakit sa mga Pilipino. Kasi nga, sobrang attached and practical ang style of leadership mga Duterte. Lalo na sa mga taong hate na hate, mga kahipokritohan, siguradong magugustuhan talaga ang Duterte brand leadership. Kaya hanggang ngayon, tinatawag pa rin nila itong Duterte magic. Kaya appealing pa rin sa mga Pilipino. Hindi lang naman ito labanan ng narratives, kundi dapat labanan ng mga visible actions nakikita at nararamdaman ng mga Pilipino. Walang-wala nga sa mga loyalista at pink ay yung genuine na pagmamahal ng mga Duterte sa taong bayan. Not just optics, kaya nga nakita ng taong bayan na kung paano umunlad ang Davao sa pamumuno ng mga Duterte. Tulad na lamang ng pamumuno ng mga Duterte tulad ng panahon ng pandemic. Hindi ba nakasurvive ang mga Pilipino? Kasi mayroong clear direction. Kumbaga mayroong klarong direksyon ang Duterte admin noon. Tulad na lamang na nakaka-receive tayo ng mga updates mula sa gobyerno. Well, alam naman natin na hindi naging perpekto ang pamumuno noon ng Duterte admin, pero pupuntahan, merong accountability. At kung umutang man noon ng Duterte admin ay may napuntahan tulad ng mga infrastructure. Ayuda noon. Noong pandemic, noong may COVID, may pabakuna. Hindi niya pinabayaan ang mga Pilipino na magutom kahit walang mga trabaho. At kaya nananatili pa rin na number 1 ng mga Duterte sa lahat ng mga surveys is alam na, majority talaga ng mga Pilipino. Alam na nila ang kalakaran ng mga politiko, ng politika sa bansa. Para sa akin, kaya natin nasasabi na Duterte magic is magic talaga para sa mga Pilipino na nagkaroon ng isang Duterte na kaya palang mamuno sa bansa na may pakita pala ang tunay na pagmamahal at malasakit sa mga Pilipino. Na hindi ka umupo sa gobyerno para lang magpayaman, kundi tulungan mo
ang iyong nasasakupan. Doon nakita ng mga Pilipino ang tunay na magic sa mga Duterte. Ano ang inyong opinyon? Abay, i-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.